Ang mayaman kong asawa. Please subscribe, like and share po, thank you. Kabanata 141, kailangan mong baguhin ang iyong masamang ugali. Hindi nagkomento si Commander Go tungkol dito, ngunit ikinaway pa rin niya ang kanyang kamay at sinabing, huwag mong pagdudahan ang desisyon ko. Walang sinabi si Xiao Yu. Siya ang paboritong sundalo ni Commander Go, kaya madalas siyang sumuway sa utos. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at nakatayo silang dalawa doon at naghihintay. Sa wakas, isang Audi ang mabagal na dumaan. Nang huminto ang sasakyan ay lumabas ang isang binata. Nang makita ito, mabilis silang naglakad sa direksyon ni Qin Yu. Nagulat si Qin Yu sa dalawang hindi pamilyar na mukha at hindi niya maiwasang maging mapagbantay. Kayong dalawa? Pansamantalang tanong ni Qin Yu. Bago magsalita si Commander Go, humakbang si Xiao Yu at sinabing, ikaw si Qin Yu. Kami ay mula sa rehiyon ng Chuzhou. Rehiyon ng Chuzhou. Lalong naguluhan si Qin Yu. Mukhang wala akong kinalaman sa inyo. Magsasalita pa sana si Xiao Yu nang ngumiti si Commander Go at sinabing, Mr. Qin, huwag mong intindihin. Nandito kami para espesyal na anyayahan kang dumalo sa piging sa ilalim ng utos ng aming mga nakatataas. Tulo-salo. Biglang naalala ni Qin Yu ang piging na binanggit ni Subo. May alingaw-ngaw na ang piging na ito ay espesyal na idinisenyo upang mag-imbite ng isang binata, at ang binatang iyon ay siya mismo. Wala bang tao sa bahay? Bakit hindi kayo pumasok? Kulat na sabi ni Qin Yu. Medyo hindi nasisiyahang sinabi ni Xiao Yu, talagang may lakas ka ng loob na sabihin iyon. Ilang oras na kaming naghihintay dito. Not to mention people, pero wala kahit isang ibon. Nagmamadaling naglakad si Qin Yu papunta sa pinto, at sigurado, nakalock ang pinto. Wala si Yao Qing sa bahay. Pamulong si Qin Yu habang binubuksan ang pinto. Mga opisyal, mangyaring pumasok, magalang na sabi ni Qin Yu. Tumango si Commander Go at agad na sumunod sa likod ni Qin Yu. Sa pagtingin sa napakalaking bakuran at sa napakagandang bilya, hindi napigilan ni Xiao Yu na sabihin ng may pagkainggit, upang manirahan sa isang magandang lugar, dapat ay mula ka sa isang mayamang pamilya. Xiao Yu, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Tuway ni Commander Go. Agad na tumahimik si Xiao Yu, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita na nakakaramdam pa rin siya ng pagsuway. Pumunta si Qin Yu upang gumawa ng isang kaldero ng tsaa at ibinuhos ito para sa kanilang dalawa. Pagkatapos, tinanong niya, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Ngumiti si Commander Go at sinabing, ganito. Sa ilalim ng utos ng Deputy Chief, gusto ka naming anyayahan na kumuha ng posisyon sa rehiyon ng Chuzhou. Kumuha ng isang post. Nagluwa si Qin Yu ng isang subo ng tubig. Umiling siya at ngumiti. Huwag kang magbiro. Anong uri ng mga kakayahan ang mayroon ako para makapag-post sa Chuzhou region? Oo, sa tingin ko rin. Ginawa mo pang personal na imbitahan ka ng aming Deputy Chief, ngumuso si Xiao Yu. Tinulyapan siya ni Qin Yu at hindi nakipagtalo. Hindi rin kami sigurado dyan. Sa madaling salita, ito ay isang utos mula sa mga nakatataas, magalang na sabi ni Commander Go. Saglit na nag-isip si Qin Yu at pagkatapos ay sinabi, ideya kaya ni Chief Wu. Natigilan si Commander Go at hindi niya mapigil ang ngumiti. Mukhang alam mo na ang tungkol dito. Siyempre alam niya. Halatang nepotismo. Bahagyang bumantong hininga si Xiao Yu. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Hindi niya lubos na naiintindihan ang puot ni Xiao Yu sa kanya. Sa tingin ko hindi tayo magkakilala. Tumingin si Qin Yu kay Xiao Yu at kumunat ang noo. Hindi kita kilala. Wala akong narinig tungkol sa iyo. Sabi ni Xiao Yu sa hindi magiliw na tono. Napangiti si Qin Yu at sinabing, kung gayon, bakit ka patuloy na lumalaban sa akin? Magsasalita pa lang si Xiao Yu, pinagalitan siya ni Commander Go. Xiao Yu, huwag kang bastos. Napakunot noo si Xiao Yu at halatang napakalungkot. Ngumiti si Qin Yu at sinabi, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Hindi ako makikialam dito. Sa mga salita ni Qin Yu, biglang nagkaroon ng kumpiyansa si Xiao Yu.
Tumayo siya at sinabing, bagaman ako, si Eugene, ay hindi isang taong may mataas na katayuan, minamaliit ko kayong mga mayayamang bata na pumunta sa ating distrito ng militar para lang magsaya. Alam mo ba kung ano ang military district? Ito ay isang lugar para sa pambansang pagtatanggol, hindi isang lugar para sa inyong mga mayayamang bata upang pumunta at magsaya. Bahagyang tumango si Chinyu. Tinangayunan niya ang sinabi ni Eugene. Sang-ayon ako sa sinabi mo, pero sa kasamaang palad, galing ako sa hamak na pamilya at mahirap mula pagkabata. Hindi ako mayaman. Umiling si Chinyu at sinabing. Malamig na ngumuso si Eugene at sinabing, kung hindi ka anak ng isang mayamang pamilya, maninirahan ka ba sa ganoong karangyang lugar? Kung hindi ka anak ng mayamang pamilya, nagpadala kaya si Chief Wu ng Deputy Chief para imbitahan ka. Paano masisiyahan ang isang walang sinuman sa gayong paggamot? Nanatiling tahimik si Commander Goo. Halata namang naguguluhan din siya. Ibinaba ni Chinyu ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at sinabing, hindi ko kasalanan iyon. Dapat kang bumalik at tanungin si Mr. Wu. Kung tungkol sa treatment na binanggit mo, actually hindi rin ako sigurado. May pagdududa din ako sa iyo. Umiling si Chinyu. Gumisi si Eugene at sinabing, tumigil ka na sa pagpapanggap. Hayaan akong bigyan ka ng isang piraso ng payo. Kung wala kang tunay na talento, huwag kang pumunta sa rehiyon ng Chuzhou para dumisan kami. Tumango si Chinyu at sinabing, okay, hindi ako pupunta. Isa talaga siyang walang kwentang basura. Commander Goo, pwede na tayong umalis. Malamig na umungol si Eugene. Nang marinig niya ang mga salita ni Eugene, sa wakas ay naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Tumingin siya kay Eugene at malamig na sinabi, tumigil ka. Huminto si Eugene, lumingon, at sinabing, ano? May iba ka na ba? Sinabi ni Chinyu na may malamig na ekspresyon, hindi kita kilala, ngunit ilang beses mo na akong ininsulto. Bakit? Ito ba ang pribilehiyo ng mga tao sa rehiyon ng Chuzhou? Ginoo. Chin, masama ang ugali ni Eugene. Hindi mo dapat ibaba ang iyong sarili sa kanyang antas, paliwanag ni Commander Goo. Tumingin si Chinyu kay Eugene at malamig na sinabi, kung may galit ka, kailangan mong baguhin ito. Kung hindi, maghahirap ka dahil dito maya-maya. Magduse. I dare you to let me suffer. Biglang tumayo si Eugene, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay agad na umabot sa tuktok nito. Mga kamay ng Inner Strength Master. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Halika, hayaan mo akong, isang walang kabuluhan, baguhin mo ang iyong init ng ulo. Iyon talaga ang gusto ko. Umungol si Eugene at mabilis na ikinuyom ang kanyang kamao habang sumusugod siya sa Chinyu. Itinulak niya ang kanyang panloob na chi sa maximum. Malinaw na gusto niyang ipakita kay Chinyu ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi gumalaw si Chinyu. Hindi man lang niya nilinggan si Eugene at pasimpleng nag-wave ng kamay. Isang nakatatakot na puwersa ang sumulpot patungo sa kanya na parang landslide. Nang maramdaman niya ang puwersang ito, nagbago ang ekspresyon ni Eugene. Gayunpaman, huli na. Nakakatakot ang napakalaking puwersang ito kaya naramdaman ni Eugene na para siyang nabundol ng tren. Lumipad ang buong katawan niya. Kabanata 142, pinahahalagahan ng distritong militar. Sa isang kumpas lang ng kamay ni Chinyu, na-neutralize ang matinding pag-atake ni Eugene. Natamba pa siya sa lupa. Nakahiga sa lupa, hindi napigilan ni Eugene ang pagsusuka ng dugo. Nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang dibdib. Xiaoyu. Si Commander Goo, ang kanyang ekspresyon na puno ng pagkabalisa, ay nagmamadaling tumayo. Huwag kang mag-alala, bali lang ang tadyang niya. Uminom si Chinyu ng isang subo ng tsaa at sinabing walang pakialam. Ang ekspresyon ni Commander Goo ay hindi mukhang kaaya-aya at malungkot niyang sinabi, Chinyu, kahit na gusto mong patunayan ang iyong sarili, hindi mo kailangang maging napakalupit. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Magsasalita pa sana siya, si Eugene, na nasa hindi kalayuan, ay biglang sumigaw, Commander Goo. Wala itong kinalaman kay G. Chin. Inaamin kong talo ako. Pagkatapos sabihin iyon, nahihirapang umakyat si Eugene mula sa lupa at ikinulong ang kanyang mga kamay patungo kay Chinyu. Ginoo.
Chin, bastos ako kanina. Sana mapatawad mo ako. Medyo nagulat ito kay Chin Yu. Ang kaibahan ng kanyang ugali ay nagmumukha siyang ibang tao. Pinalaki niya si Eugene at nakangiting sinabi, hindi ka ba nagagalit na nasaktan kita? Umiling si Eugene at sinabing, ako ang unang nag-provoke sa iyo. At saka, sa tingin ko ay nagpakita ka na ng awa. Tumango si Chin Yu at sinabing, 30% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Nang marinig niya ito, pilit na ngumiti si Eugene. Ako ay masyadong mayabang at ignorante. Sabi ni Eugene na may pilit na ngiti. Hinangaan ni Chin Yu ang ugali ni Eugene. Bagamat mayabang si Eugene, inamin niya ang kanyang pagkakamali at inamin ang kanyang pagkawala. Siya ay hindi bababa sa mataas na pag-iisip. Umiling din si Commander Go at sinabing, ganito ang ugali niya. Hinahangaan lang niya ang malakas. Yumuko si Chin Yu at sinabi, pakihintay ng ilang sandali, Officer Yu. Pagkatapos, tumalikod si Chin Yu at bumalik sa kanyang silid. Kumuha siya ng ilang halamang gamot sa bodega at ibinuka ang palad. Isang tipak ng espiritual na apoy ang kumikislap sa kanyang palad. Pinitik ni Chin Yu ang kanyang daliri at nahulog ang apoy sa tool. Sa suporta ng espiritual na apoy, ang bilis ng pagpino ng tableta ni Chin Yu ay ilang beses na mas mabilis. Sa kasamaang palad, ito ay masyadong hindi matatag. Matapos itong pinuhin ni Chin Yu ng maraming beses, nawasak lahat ang mga halamang gamot. Sa wakas, sa ika-6 na pagkakataon, matagumpay na napino ni Chin Yu ang Didapil. Di man, mahirap talagang kontrolin ang espiritual na apoy. Pinunasan ni Chin Yu ang kanyang pawis. Pagkatapos, kinuha ni Chin Yu ang Didapil at lumabas. Inabot niya ang Didapil kay Eugene at nakangiting sinabi, kunin mo, at mawawala ang sakit sa katawan mo. Kinuha ni Eugene ang Didapil at nilunok ito ng may pagdududa. Makalipas ang ilang minuto, nawala ang sakit sa dibdib niya ng walang bakas. Talagang gumana. Lalong tumindi ang paghanga sa ekspresyon ni Eugene. Agad niyang itinakip ang kanyang mga kamay at sinabing, Mr. Chin? Ako? Si Eugene? Taos pusong inaamin ang pagkatalo mo. Nagkamali ako kanina, kaya taos puso akong humihingi ng tawad sa iyo. Ikinaway ni Chin Yu ang kanyang kamay para ipakita na wala siyang pakialam. Pagkatapos, sinabi ni Chin Yu, inumin itong Didapil isang beses sa isang araw. Sa 3 araw, ang iyong mga tadyang ay magiging kasing ganda ng bago. Salamat, Mr. Chin, taos pusong sabi ni Eugene. Bumantong hininga si Commander Go at sinabing, mukhang tama si Commander Wu. Talagang may galing siya sa medisina at martial arts. Chin Yu, hindi nawala ng saysay ang aming paglalakbay. Gayunpaman, natahimik si Chin Yu. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling si Chin Yu at sinabing, Commander Guo, pasensya na. Hindi ako interesadong sumali sa distrito ng militar. Mangyaring bumalik at sabihin kay Chief Wu na pinasasalamatan ko siya para sa kanyang mabait na intensyon. Natigilan si Commander Guo. Pagkatapos, pabiro niyang sinabi, Chin Yu, maaari kang magpalabas, ngunit hindi ka maaaring magpatuloy sa paglalaro ng husto upang makuha. Si Eugene, na nasa gilid, ay nag-aalalang sinabi, Mr. Chin, sinisisi mo ba ako? Kung ganoon, handa akong parusahan mo. Mabilis na umiling si Chin Yu at sinabing, wala itong kinalaman sa iyo. Sanay na lang ako sa kalayaan kaya ayoko ng pinipigilan. Ako ay humihingi ng paumanhin. Natahimik sandali si Commander Go at pagkatapos ay nagsabi, Chin Yu, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Ang pagsali sa military district ay hindi magdadala sa iyo ng pinsala. Salamat sa iyong mabuting hangarin. Hindi ko isasaalang-alang ang pagsali sa distrito ng militar sa ngayon. Ako ay humihingi ng paumanhin. Paulit-ulit na tumanggi si Chin Yu. Napabuntong hininga na lamang si Commander Go at sinabing, mukhang hindi ko na magampanan ang gawain. Walang sinabi si Chin Yu. Natupad man o hindi ni Commander Go ang kanyang gawain ay walang kinalaman sa kanya. Hindi angkop para kay Chin Yu na sumali sa distrito ng militar. Bagamat may mas maraming mapagkukunan sa distrito ng militar, marami ring mga paghihigpit.
Ang pinakamahalagang dahilan ay naramdaman ni Chinyu na kahit na pumunta siya sa distrito ng militar ngayon, maaaring hindi siya seryosohin. Hindi na nagsalita pa si Commander Goo. Pagkatapos inumin ang huling tasa ng tsaa, nagmamadaling umalis si Commander Goo kasama si Yujing. Pagkabalik, mabilis na sinabi ni Commander Goo sa Deputy Chief tungkol sa saloobin ni Chinyu. Medyo nabigla ang Deputy Chief sa pagtanggi ni Chinyu. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang nagsikap na sumali sa distrito ng militar. Iimbitahan ko siya ng personal, sabi ng Deputy Chief sa kabilang dulo. Nang marinig niya ito, gulat na sinabi ni Commander Goo, Deputy Chief, may kakayahan si Chinyu, ngunit hindi siya karapat-dapat na gumawa tayo ng ganoong kalaking kaguluhan, hindi ba? Ang Deputy Chief ay ngumiti ng walang pakialam at sinabing, hindi mo naiintindihan. Ang Chinyu ay higit pa sa kakayahan. Ayon sa aming nalalaman, ang Inner Strength Past Master na iyon mula sa ibang bansa ay namatay sa mga kamay ni Chinyu hindi pa nagtagal. Lakas ng Inner Past Master. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Commander Goo. Niloloko mo ba ako? Sa paghusga sa kanyang aura, si Chinyu ay isa lamang Inner Strength Master Hands. Paano siya mananalo laban sa isang Inner Strength Past Master? Awkward na sabi ni Commander Goo. Bagamat hindi siya martial artist, naiintindihan niya ang pagitan ng dalawa. Natawa ang Deputy Chief at sinabing, ito ang dahilan kung bakit namin siya pinahahalagahan. Hindi namin gaanong pahalagahan ang isang Inner Strength Master Hands. Gayunpaman, kakaunti lang ang Inner Strength Master Hands na kayang talunin ang isang Inner Strength Past Master. Sa pagkakaalam ko, maliban kay Ye Qing noon, walang ibang nakamit ito, sabi ng Deputy Chief. Ye Qing. Napalunok si Commander Goo. Deputy Chief, hindi ba masyadong mataas ang evaluation mo? Si Ye Qing ay isang legend sa military district, medyo hindi makapaniwalang sabi ni Commander Goo. Tumawa ang Deputy Chief at sinabing, hindi siya kasing kakayahan ni Ye Qing ngayon, ngunit puno ng potensyal ang kanyang kinabukasan. At saka, alam pa ni Chinyu kung paano pinuhin ang gamot. Utos ngayon sa probinsya ang soul nourishment pill na ginawa niya. Nagpaplano ang Ministry of Commerce na tumuon sa pagsuporta sa negosyo. Sa puntong ito, huminto sandali ang Deputy Chief bago nagpatuloy, "Oh sige, nagkataon na sasamahan mo ako sa kanyang pabrika bukas para mag-obserba." Sige. Hindi na nagsalita pa si Commander Goo at pumayag na lang. Uwi. Sa gabi, nakaupong mag-isa si Chinyu sa looban. Ang mga butil ng apoy ay kumikislap sa kanyang mga palad, at sa kanyang harapan ay maraming ordinaryong halamang gamot. Ang mga halamang ito ay masusing inihanda ni Leiho. Bagamat hindi sila itinuturing na katangi-tangi, ang mga ito ay napakaangkop para sa pagsasanay. Bush. Isang simoy ng hangin ang dumaan, at ang mga halamang gamot sa harap ng Chinyu ay nasunog sa mga latak ng espiritual na apoy. Nabigo na naman ako. Sa pagtingin sa abo sa kanyang harapan, pilit na ngumiti si Chinyu. Kakagawa lang ni Chinyu ng espiritual na apoy, kaya hindi siya pamilyar sa kung paano kontrolin ang apoy. Isang beses lang siya nagtagumpay sa mahigit 10 beses sa pagpipino ng gamot. Sa gayong kawalang tatag, malaki ang posibilidad na ang isang aksidente ay magaganap sa Chinese Medical Conference. Napaisip si Chinyu sa kanyang sarili. Wala pang isang linggo bago ang Chinese Medical Conference. Ito ay halos imposible upang mapabuti ang kanyang kontrol sa ganoong maikling panahon. Mukhang kailangan kong gumamit ng ordinaryong apoy sa ngayon. Pilit na ngumiti si Chinyu. Bagamat medyo mabagal ang takbo, at least safe. Hindi nakatulog si Chinyu buong gabi, at hindi na bumalik si Yao Qing. Kinaumagahan, umalis si Chinyu patungo sa pabrika. Papalapit ng papalapit ang Chinese Medicine Conference. Gustong hanapin ni Chinyu si Mr. Yang para malaman ang ilang detalye nito. Sa panahong ito, ginugol ni Ji Yang ang halos lahat ng oras niya sa pabrika. Sa pill formula ni Chinyu, nakuha ni Mr. Yang ang soul nourishment pill ng madali. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyan ni Chinyu sa pasukan ng pabrika. Gayunpaman, pagdating niya sa entrance, nakita ni Chinyu na maraming tao ang nakatayo sa entrance. Ang nangunguna sa kanila ay walang iba kundi si Subo.
Kabanata 143, Pagsasamantala sa opisyal na kapangyarihan para sa isang personal na paghihiganti. Nang makita si Subo, hindi maiwasan ni Chinyu na mataranta. Anong ginagawa niya dito? Nang walang gaanong oras upang pag-isipan ito, mabilis na nagmaneho si Chinyu patungo sa harapan ng karamihan. Sa sandaling nakita niya si Chinyu, nagmamadaling lumapit si Mr. Yang. Ginoo. Chin, tatawagan lang sana kita. Baka sa mukha ni Mr. Yang ang pagkabalisa at pag-aalala. Mabilis na nagtanong si Chinyu, Mr. Yang, anong nangyari? Itinuro ni Mr. Yang si Subo at ang iba pa sa di kalayuan at sinabi nila na ang ating mga halamang gamot ay hindi umabot sa pamantayan at kailangan nilang sirain ang lahat ng ito. Kailangan din nilang imbestigahan ang aming pabrika. Ginoo. Chin, sa pagsisiyasat na ito, kailangan nating ihinto ang lahat ng ating gawain. Hindi ko alam kung kailan natin maibabalik ang negosyo natin. Matapos marinig ang mga salita ni Mr. Yang, hindi maiwasan ni Chinyu na dulang at tumingin kay Subo ng malamig. Halatang halata na sinusubukan ni Subo na manggulo. Matagal nang bukas ang pabrika, at palagi itong nakakatanggap ng magagandang review. Tulad ng para sa mga halamang gamot, mas malamang na magkaroon ng mga problema dahil ang mga kinakailangan para sa mga halamang gamot para sa soul nourishment pill ay napakababa. Kung hindi ito aabot sa yugto ng mass production. Ginoo. Yang, huwag kang mabalisa. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Maingat siyang inaliw ni Chinyu. Mabilis na tumango si Mr. Yang at sinabing, okay. Magbibigay kami ng mga regalo kung kinakailangan. Huwag masyadong matigas ang ulo. Ngumiti si Chinyu at sinabi, naiintindihan ko, Mr. Yang. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Chinyu patungo kay Subo. Mukhang inaasahan na ito ni Subo. Pinalaki niya si Chinyu at medyo natuwa, hindi ko inaasahan na ikaw, isang walang kabuluhan, ay magbukas ng sarili mong pabrika. Ito ay medyo kahanga-hanga. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Subo at sinabing, ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Hindi napigilan ni Subo ang tumawa. Ano pa bang magagawa ko? Nandito ako para imbestigahan ang iyong pabrika. Gumisi si Subo. Imbestigahan ang pabrika. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at malamig na nagtanong, mukhang wala kang karapatang gawin iyon, tama? Gumisi si Subo at sinabing, may problema ba sa pinagsamang inspection ng ating Military District at Quality Inspection Department? Walang problema. Tumango si Chinyu. Tumabi siya at sinabing, maaari kang mag-imbestiga kung ano ang gusto mo. Kung may problema, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Ako mismo ang magsasara nito. Nang marinig ito, muling tumawa si Subo. Chinyu? Napakabata mo talaga. Hindi ba ako na ang magdedesisyon kung may problema o wala? Gumisi si Subo. Pagkasabi nito, agad na ikinaway ni Subo ang kanyang kamay at sinabing, pumunta ka at suriin ang kanyang bodega. Hanggat may anumang mga problema, sunugin ito sa lugar. Ang mga kaukulang tauhan ng Quality Inspection Department ay agad na naglakad patungo sa bodega ni Chinyu. Para naman kina Subo at Chinyu, nakatayo lang sila sa pintuan at naghintay. Hindi nagtagal, 2 tao ang tumakbo palabas at sumigaw, nahanap. Ang ilang mga halamang gamot na ito ay pawang mga produkto na hindi nakakatugon sa mga pamantayan. Hindi mapigil ang mapangiti ni Subo. Umubo siya at walang pakialam na sinabi, okay, sunugin mo agad. Ito ay isang maling paratang. Agad na nabalisa si Mr. Tumakbo siya kay Chinyu at nag-aalalang nagpaliwanag, Mr. Chin, ako mismo ang pumili ng mga halamang ito. Wala talagang problema. Kailangan mong maniwala sa akin. Ngumiti si Chinyu at inaliw siya, Mr. Yang, syempre naniniwala ako sa'yo. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Nandito siya para pantirya ako. Anak, huwag mo akong sir-an. Sabi ni Subo na may walang pakialam ng ngiti. Sinusunod ko ang procedure. Anong ibig mong sabihin na nandito ako para pantirya ka? Gumisi si Subo. Huminga ng malalim si Chinyu at naglakad papunta kay Subo. Sabi niya, Subo, sa palagay ko hindi kita nasaktan, tama ba?
Hindi mo ako sinaktan. Hindi mapigil ang mapangiti ni Subo. May isang taong walang ganito kahapon. Bakit? Hindi ka ba masyadong mayabang? Bakit hindi ka nagpapakitang gilas? Gumisi si Subo. Pumalatay ang galit sa mukha ni Chinyu. Malamig niyang tiningnan si Subo at sinabing, dahil lang sa isang verbal conflict, gusto mong gamitin ang iyong kapangyarihan para sa personal na pakinabang at gumanti. Subo, hindi ka talaga karapat-dapat na manatili sa military district. Hehe. Deserve ko man o hindi, hindi ikaw ang magdedesisyon. Gumisi si Subo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi lang gusto kong sunugin ang iyong mga halamang gamot, ngunit gusto ko ring i-renovate ang iyong pabrika. Kung maganda ang mood ko, hahayaan kitang ipagpatuloy ang produksyon sa loob ng 1 o 2 taon. Kung masama ang pakiramdam ko, maaaring kailanganin kong baguhin ito sa loob ng 10 o 20 taon. Sa puntong ito, huminto sandali si Subo. Lumapit siya sa tenga ni Chinyu at bumulong, kung ayaw mong magsara ang iyong pabrika, magmakaawa ka sa akin. Baka maawa ako at hayaan kang ipagpatuloy ang produksyon sa lalong madaling panahon. Hahaha. Sa pagtingin sa mukha ni Subo, hindi maiwasan ni Chinyu na makaramdam ng bakas ng galit. Malamig niyang tiningnan si Subo at sinabing, siguradong sasabihin ko sa iyong superior ang tungkol sa bagay na ito. Sabihin mo sa superior ko. Sino ka sa tingin mo para magkaroon ng karapatang makita ang superior ko? Anong biro? Gumisi si Subo. Pagkatapos sabihin iyon, iwinagayway ni Subo ang kanyang kamay at sumigaw, sunodin ang mga halamang ito na hindi nakakatugon sa pamantayan sa mismong lugar. Oo. Ang ilang mga tao mula sa mga nauugnay na departamento ay agad na naglakad patungo sa direksyon ng bodega ni Chinyu. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Chinyu at mabilis na nakarating sa pintuan ng bodega. Sa sigaw na ito, hindi napigilan ng lahat na tumahimik sa kanilang mga yapak. Dahil sa nakakatakot na pressure, naging maingat sila sandali. Naging malamig ang ekspresyon ni Subo at agad siyang naglakad patungo kay Chinyu. Habang naglalakad siya, sumigaw siya, Chinyu, gusto mo bang lumabag sa batas? Kung maglakas loob kang lumabag sa batas, papatayin kita agad. Hinahamon kita. Malamig na sabi ni Chinyu. Tingnan kong maglakas loob ako. Mabilis na naglakad si Subo sa harap ni Chinyu. Nang walang sinasabi, inilabas niya ang kanyang baril at itinutok ito kay Chinyu. Gayunpaman, mabilis na inabot ni Chinyu at kinuha ang baril sa kanyang kamay. Sa susunod na segundo, ang baril ay dinurog ni Chinyu. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Subo. Umatras siya ng 2 hakbang at pagkatapos ay galit na sinabi, Chinyu, kung gusto mong agawin ang baril, may karapatan akong patayin ka kaagad. Kung maglakas loob kang sumulong, ginagarantiya ko na dito ka muna mamamatay, malamig na sabi ni Chinyu. Nang marinig niya ang mga salita ni Chinyu, biglang bumangon ang takot sa puso ni Subo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi siya naglakas loob na humakbang pasulong. Well, ang lakas ng loob mong bantay ng isang sundalo. Kinagat ni Subo ang kanyang mga ngipin. Tinuro niya si Chinyu at sinabing, maghintay ka lang. Isusumbong ko ito sa superior ko ngayon din. Pagkasabi nito, kinuha ni Subo ang kanyang telepono at tatawag na sana. Hihintayin kong dumating ang mga nakatataas mo. Nagkataon, may kaugnayan ako sa kanila, malamig na sabi ni Chinyu. Nang marinig ito, agad na tumawa si Subo. May relasyon ka ba sa amo ko? Sino ka sa tingin mo? Kumuha ng reality check. Tawa ng tawa si Subo. Gumisi si Chinyu. Pasensya na, pero personal akong inimbitahan ng commander mo sa military district. Sa tingin mo ba maganda ang relasyon ko sa kanya o wala? Sa sandaling sinabi niya iyon, mas tumawa si Subo. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at sinabing, inimbitahan ka sa military district. Ang maglaba at magluto. Mamamatay ako sa kakatawa. Hahaha. Hindi mapakali si Chinyu na makipag-usap sa kanya nang walang kaparerekon. Nag-wave lang siya ng kamay, senyales na tatawag na siya. Sa sandaling ito, isang kotse na may plaka ng gobyerno ang biglang humandar mula sa di kalayuan.
Ito ang pabrika ni Chin-yu. Tumingin sa labas ang Deputy Chief at nakangiting tanong. Oo, Deputy Chief, nagmamadaling sagot ni Commander Goo. Bahagyang tumango ang Deputy Chief at sinabing, I talked to the Provincial Department of Commerce a few days ago. Ito ay isang pangunahing pabrika sa lalawigan. Dapat mong alagaan itong mabuti. Pilit nang umiti si Commander Goo at sinabing, sikat na sikat si Chin-yu sa Jiangcheng. Sino ang magpapahirap sa kanyang pabrika? Kabanata 144, ang natarantang subo. Totoo yan. Hindi napigilan ng Deputy Chief na matawa. Sa labas ng pabrika, agad na natuwa si Subo nang makita niya ang kotseng ito. Itinuro niya si Chin-yu at sinabing, ikaw ay patay na karne, dumating na ang ating pinuno. Mabilis na pinaandar ang sasakyan. Sa sandaling huminto ito, pumasok sina Commander Goo, Eugene, at isang parisukat na lalaki. Nagmamadaling lumakad si Subo, sumaludo, at sumigaw, hello, Chief. Kumunat ang noo ng lalaking kwadrado ang mukha. Tumingin siya sa paligid at sinabing, anong nangyayari? Nagmamadaling sinabi ni Subo, inimbestigahan namin ang pabrika na ito kasama ang mga kaugnay na departamento. Pagkatapos ng inspection, nakita namin na ang pabrika na ito ay puno ng mga halamang gamot na hindi umabot sa pamantayan. Ang Deputy Chief, Commander Goo, at ang iba pa ay nagkatinginan sa kanilang mga mata na puno ng pagdududa. Nagpatuloy si Subo, ang pag-uulat sa Deputy Chief, maliban sa mga halamang gamot na hindi ayon sa pamantayan, ang boss ng pabrika na ito, si Chin-yu, ay dapat parusahan. Nang marinig niya ito, sinabi ng Deputy Chief sa malalim na boses, sabihin mo sa akin ang dahilan. Sinulyapan ni Subo si Chin-yu na may masamang ngiti, at pagkatapos ay malamig na sinabi, hindi lamang siya gumawa ng mga produktong pangkalusugan na hindi ayon sa pamantayan, ngunit lumaban pa siya ng may karahasan. Sinabi pa niya na kilala niya ang mga nakatataas sa ating distritong militar. Mangyaring bigyan ng utos na parusahan siya. Bago magsalita ang Deputy Chief, si Eugene, na nasa gilid, ay humakbang pasulong at sumigaw, Subo, kailangan mong managot sa sinabi mo. Natigilan si Subo. Tumingin siya kay Eugene na may nagtatakang ekspresyon, pagkatapos ay tumango at sinabing, ang sinabi ko ay totoo. Pakiimbestigahan ito, sir. Sumimangot si Commander Goo at sinabing, Subo, kilala mo ba kung sino siya? Sinulyapan ni Subo si Chin-yu at sinabing, oo, siya ang manugang ng pamilya Su, isang lalaking marunong lang maglaba at magluto. How dare you? Si Mr. Chin ay isang kilalang panauhin ng ating military district, at ang layunin din ng paglalakbay na ito. Agad na galit na sigaw ni Eugene. Nang marinig niya ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Subo. Si Chin-yu ba talaga ang taong inimbitahan ni Chief Wu sa pangalan? Paano ito naging posible? Hindi ba't sinabi ni Suwen na isa lang siyang walang kwenta? Malamig na sinulyapan ni Eugene si Subo, pagkatapos ay mabilis na naglakad sa harap ni Chin-yu at humihingi ng tawad, Mr. Chin, ano ba talaga ang nangyayari? Oo, Chin-yu. May hindi pagkakaunawaan ba? Tanong din ni Commander Goo. Malamig na sinabi ni Chin-yu, Commander Goo, labis akong nadismaya sa iyong military district. Kumunat ang noo ni Commander Goo at sinabing, Chin-yu, bakit mo nasabi iyan? Malamig na tiningnan ni Chin-yu si Subo at sinabing, si Subo ay inaangkin na siya ay isang elite ng iyong military district, ngunit siya ay walang moral na integridad. Dahil lang sa hindi ko saludo sa kanya, nakipag-ugnayan siya sa Quality Inspection Department para i-frame ako. Nagbago ang ekspresyon ni Subo at nagmamadali siyang nagsabi, Sir, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Ngumisi si Chin-yu. May surveillance camera ako dito. Gusto mo bang tingnan ito? Nang marinig niya ito, ngumisi si Subo. Paumanhin, sira ang surveillance camera. Paano mo nalaman? Pinaikit ni Chin-yu ang kanyang mga mata at walang pakialam na nagtanong. Biglang tumibok ang puso ni Subo. Nako, nadulas. Ako, nahulaan ko na. Hinanda ni Subo ang sarili at sinabi. Malamig na tiningnan ni Eugene si Subo at sinabing, Subo, kapag nalaman namin na ikaw ang nagdulot ng gulo, hindi kita papakawalan ng madali.
Nagreklamo si Subo sa loob, paano niya nalaman na may napakalakas na koneksyon si Chinyu. Ngunit dahil dumating na ang mga bagay sa puntong ito, maaari na lamang niyang ihanda ang sarili at isa-isang hakbang. Huminga ng malalim si Subo at medyo nahihiya na sinabi, kahit na si Chinyu ay isang pinarangalan na panauhin ng ating military district, dapat pa rin siyang sumunod sa batas. Ang mga produkto na ginawa ng pabrika na ito ay lahat ay hindi umabot sa mga pamantayan. Dapat siyang parusahan ng naaayon. Kumunat ang noo ng deputy chief. Tinulyapan niya si Subo at nagtanong sa malamig na boses, hindi pasok sa pamantayan. Ang pabrika na ito ang pinagtutuunan ng pansin ng Departamento ng Komersyo. Paano magkakaroon ng mga produkto na hindi umabot sa pamantayan? Matapos makinig sa mga salita ng Deputy Chief, si Subo ay naging mas balisa. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sabihin mo sa akin dali. Ano ang nangyayari? Pilit na sigaw ni Eugene sa mga tao ng Quality Inspection Department. Sinasabi ko sa iyo, kung aamin ka ngayon, mabibigyan ka namin ng mas magaan na pangungusap. Kapag nalaman natin, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Malamig na tiningnan ni Eugene ang taong namamahala sa quality inspection at sinabing. Ang ekspresyon ng person in charge ng quality inspection ay naging lubhang pangit, at siya ay nakatayo doon ng hindi mapakali. Ngunit pagkatapos mag-isip sandali, inihanda pa rin niya ang kanyang sarili at sinabing, walang problema sa sinabi ni Mr. Su. Sige. Tumango ang deputy chief. Tumingin siya kay Commander Go at sinabing, tawagan ka agad ang mga tao mula sa pangalawang pangkat ng distrito militar at paimbestigahan nila ako. Kung walang problema, lahat kayo ay sisibakan at iimbestigahan. Oo. Tumaludo si Commander Go at agad na kinuha ang kanyang telepono para tumawag. Sa oras na ito, biglang sumigaw ang person in charge ng Quality Inspection Department, huwag tumawag. Sasabihin ko sa'yo. Sasabihin ko sa'yo. Bahagyang ngumuso si Eugene at sinabing, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari. Itinuro ng person in charge si Subo at sinabing may nanginginig na boses, hiniling niya sa amin na i-frame si Chinyu. Ikaw, ang kalokohan mo. Namutla ang mukha ni Subo, at pawis na pawis siya. Sa puntong ito, walang pakialam ang kinauukulan tungkol doon. Tinuro niya si Subo at sinabing, siya ang humiling sa amin na gawin ito. Sinabi pa niya na mas makabubuti kung makakahanap kami ng ilan, ngunit kung wala kaming mahanap, hahayaan niya kaming palihim na maglagay ng masasamang halamang gamot para i-frame si Chinyu. Ikaw, sinisiraan mo ako. Mapula ang ekspresyon ni Subo. Nagmamadali siyang tumingin sa Deputy Chief at sinabing, Deputy Chief, ikaw, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Siya ang gumawa ng lahat ng ito. Malamig na tiningnan ng Deputy Chief si Subo at sinabing, hindi mo pa rin ba ito aaminin? Kinagat ni Subo ang kanyang mga ngipin at sinabing, Deputy Chief, ito ay sarili niyang ideya. Ako, napadaan lang ako. Pag-isipan mo, isa akong martial artist. Paano ako magkakaroon ng karapatang mag-imbestiga ng mga halamang gamot? Walang kinalaman sa akin ang bagay na ito. Itinuro ni Subo ang langit, na para bang sumusumpa siya sa langit. Kinagat ng mga kinauukulan ang kanyang mga ngipin at sinabing, may recording ako dito. Si Mr. Chin ay isang sikat na tao sa Jiangcheng, kaya natakot ako na may mangyari, at espesyal kung ni-record ang pakikipag-usap kay Subo. Ilabas mo, napagalitan si Eugene. Agad na kinuha ng kinauukulan ang kanyang telepono at sinimulang hanapin ang recording. Natarante ang ekspresyon ni Subo, at natatakpan ng pawis na kasing laki ng binang kanyang noo. Sa sandaling ito, biglang inabot ni Subo, na gustong agawin ang telepono. Gayunpaman, sa isang pitik ng daliri ni Chinyu, lumipad ang katawan ni Subo. Gusto mong sirain ang ebidensya. Ngumisi si Chinyu. Kabanata 145, Garantiyang Spot. Pumangon si Subo mula sa lupa at tinitigan ang cellphone na nasa kamay ng person in charge. Siya ay ganap na nagpanik sa puntong ito. Hindi mo pa rin aaminin. Napakalamig ng ekspresyon ng Deputy Chief. Ang tigas talaga ng ulo mo. Inagaw ni Eugene ang cellphone at pinindot ang play button.
Isang recording ang na-play mula sa telepono. Si Chinyu ay walang kabuluhan. Isang walang kwenta talaga ang naglakas loob na suwayin ako. Paano ko siya pakakawala ng ganun-ganun lang? Huwag kang mag-alala, elite ako ng military district. Mayroon akong koneksyon sa mga makapangyarihang tao. Sinong maglalakas loob na sumalungat sa akin? Sa pagkakataong ito, gusto kong lumuhad si Chinyu sa harapan ko at magmakaawa sa akin. Kung hindi, isasara ko ang kanyang pabrika. Nang marinig nila ang mga pag-record na ito, ang mga ekspresyon ng lahat ay naging lubhang madilim. Samantala, bumungad sa mukha ng deputy chief ang galit. Nakakahiya talaga. Galit na sabi ng deputy chief. Ang rehiyon ng Chujo ay talagang may kalat. Ako ay lubos na napahiya sa iyo. Nang makita ang ugali ng deputy chief, napaluhod si Subo na may kaba. Malungkot siyang nagmakaawa, Deputy Chief, hindi ko alam na si Chinyu ang ating pinarangalan na panauhin. Ako ay nagkamali. Sa sinabi mo, kung ordinaryong tao lang ako, I deserve to be messed with you, right? Malamig na tanong ni Chinyu. Hindi, talagang hindi ko iyon sinasadya. Nagmamadaling iwinagayway ni Subo ang kanyang kamay. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, kasalanan ni Suyan ang lahat. Si Suyan ang humiling sa akin na gawin ito. Gusto daw niyang maghaiganti ako sa kanya. Wala itong kinalaman sa akin. Ang isang taong walang moral o pakiramdam ng responsibilidad ay hindi karapat-dapat na manatili sa distrito ng militar, malamig na sabi ni Chinyu. Agad na humakbang si Commander Go at sinabing, Chinyu, huwag kang mag-alala. Kaagad ko siyang paalisin sa distrito militar at gagawa ng legal na aksyon. Hindi. Huwag. Alam kong mali ako. Sir, patawarin mo sana ako kahit minsan, pakiusap ni Subo. Hindi naging madali para sa kanya na maabot kung nasaan siya ngayon. Siya ay natural na ayaw bumalik sa kanyang orihinal na estado. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nabigyan ng pagkakataon ng deputy chief. Ilabas mo siya dali. Isa siyang kahihiyan. Malamig na sabi ng deputy chief. Sa sandaling sinabi niya iyon, lumapit ang ilang sundalo at hinawakan ang braso ni Subo bago siya dinala sa kotse. Chinyu? Sorry talaga. Hindi ko akalain na may ganito palang kalat sa military district. Sorry sa abala. Ang deputy chief ay personal na lumakad pasulong at nakipagkamay kay Chinyu. Magalang na sinabi ni Chinyu, Deputy Chief, masyado kang magalang. Maupo ka muna sa kwarto. Sige. Ang deputy chief ay hindi tumayo sa seremonya. Tumanggo siya at sumunod kay Chinyu sa opisina. Matapos pumasok ang deputy chief at maupo, si Chinyu ay personal na nagtimpla ng isang tasa ng tsaa para sa kanila. Puntong hininga, orihinal na gusto kitang imbitahan na sumali sa Chujo region ng military district. Ngayon, wala na akong lakas ng loob na sabihin ito. Pinunasan ng deputy chief ang tasa ng tsaa at umiling. Ngumiti si Chinyu at sinabi, Deputy Chief, walang kinalaman niyan sa bagay na ito. Ayokong pumunta sa military district pansamantala. Salamat sa iyong mabait na intensyon. Hindi na iginiit pa ng Deputy Chief. Tumanggo siya at saka iniba ang paksa, Chinyu, ang iyong soul nourishment pill ay isang mahalagang proyekto sa probinsya. May chismis na ang soul nourishment pill ay dinala sa probinsya para maging modelo sa pagsasaliksik. Nang marinig ito, medyo nagulat si Chinyu, Deputy Chief, totoo ba ang sinabi mo? Siyempre. Tumawa ng malakas ang Deputy Chief. Nagmamadali ring sinabi ni Mr. Yang, na nasa tabi niya, Mr. Chin, tama ang opisyal na ito. Naaalala mo pa ba ang Chinese Medical Conference? Tumanggo si Chinyu at sinabing, para sabihin sa iyo ang totoo, pumunta ako sa pabrika sa pagkakataong ito para sa Chinese Medical Conference. Nakahinga ng maluwag si Mr. Yang at nakangiting sinabi, mabuti naman. Mabuti yan. Naisumat ko na ang impormasyon sa iyo. Nagtatakang tanong ng Deputy Chief, the Chinese Medicine Conference. Chief, alam mo rin ang tungkol sa Chinese Medicine Conference. Nagtatakang tanong ni Chinyu. Tumawa ng malakas ang Deputy Chief at sinabing, oo naman. Bagaman humina ang mundo ng Chinese medicine sa paglipas ng mga taon, binibigyang halaga pa rin ng mga nakatataas ang Chinese Medicine Conference na ito.
Sa puntong ito, tumingin ang Deputy Chief kay Commander Goo at sinabing, kung isusumit niya ang Soul Nourishment Pill, si Chinyu ay dapat na makakuha ng garantisadong pwesto sa finals, tama ba? Umiling si Commander Goo at sinabing, Deputy Chief, wala akong masyadong alam tungkol dito. Pamulong ang Deputy Chief, magtatanong ako sa paligid kapag nakabalik ako. Si Chinyu? Mukhang medyo nahihiya, napakamot ng ulo. Hindi ko talaga akalain na ang isang soul nourishment pill lang ay magdudulot ng napakalaking epekto, bulong ni Chinyu sa loob. Chinyu? Siguradong nag-effort ka para sa soul nourishment pill na ito, di ba? Casual na tanong ng Deputy Chief. Medyo awkward na sinabi ni Chinyu, upang sabihin sa iyo ang totoo, ang soul nourishment pill na ito ay casual lang na pinino ko. Hindi ito peke. Ang Soul Nourishment Pill ay ang pinakasimpleng pill lamang sa Minanang Alchemy Methods Handbook ni Chinyu. Ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa lahat. Ngumiti ang Deputy Chief. Halata namang hindi siya naniniwala. Pero wala siyang sinabi. Sa opinyon ng Deputy Chief, hindi masamang bagay para sa isang binata na magkaroon ng ilang vanity. Makalipas ang kalahating oras, ang Deputy Chief at ang iba pa ay handa nang umalis sa pabrika. Bago umalis, nagbabala ang Deputy Chief, Chinyu, kailangan mong magsikap ng husto sa hinaharap. Malaki ang pag-asa ko sa iyo. Oo, sinabi ng aming Deputy Chief na maaari kang maging pangalawang Yeching. Sabi ni Eugene sabay kindat. Eugene. Bahagyang sumimangot si Commander Goo at pinandilatan si Eugene. Inilabas ni Eugene ang kanyang dila at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Hindi na sila nagtagal. Pagkatapos nilang magpaalam, umalis na sila sa pabrika. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at bumulong, Yeching, bakit hindi ko pa narinig ang pangalang ito? Pagkatapos bumalik sa opisina, tumingin si Chinyu kay Mr. Yang at nagtanong, kailan magsisimula ang Chinese Medical Conference? Mabilis na sinabi ni Ji. Yang, nagkusa ako na isumite ang iyong impormasyon kalahating buwan na ang nakalipas. Makalipas ang halos isang linggo, opisyal na magsisimula ang Chinese Medicine Conference. Tahimik na tumango si Chinyu, pagkatapos ay tumayo at sinabi, Mr. Yang, guguluhin kita para tulungan akong gabayan pagdating ng panahon. Nagmamadaling iwinagayway ni Mr. Yang ang kanyang kamay at sinabing, nagbibiro ka siguro. Ang iyong mga tagumpay ay higit sa akin. Ikaw dapat ang gumabay sa akin. Ang mga taong ito na nahuhumaling sa isang partikular na larangan ng akademiko ay ganito. Hindi nila iniintindi ang edad, at ang mga tagumpay lamang ang kanilang iniisip. Halimbawa, Mr. Yang, at Eugene. Hindi nagtagal si Chinyu sa pabrika, at hindi nagtagal ay bumalik sa Dragon Paradise Villa. Pagbalik niya sa bahay, nakita ni Chinyu na si Sun Yumei at ang mga miyembro ng pamilyang So ay nakatayo sa pintuan. Anong ginagawa nila dito? Bahagyang sumimangot si Chinyu at saka mabilis na naglakad. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Tanong ni Chinyu na may malamig na ekspresyon. Nang makita niya si Chinyu, biglang parang nabaliw si Suo habang sumugod siya kay Chinyu. Pissed ka? Sinira mo talaga ang career ng anak ko. Alam mo ba kung gaano kalaki ang effort ng anak ko? Si Suo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Nang marinig niya ang mga salita ni Suo, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Ang iyong anak ay hindi tumupad sa inaasahan, ngunit ngayon, sinisisi mo ito sa akin. Malamig na sabi ni Chinyu. F***CQ, kailangan mong managot. Kinagat ni Suo ang kanyang mga ngipin at sinabi. Mabangis ding sinabi ni Suwen, hindi lang sinaktan mo ang aking anak, ngunit ngayon, gusto mo ring saktan ang aking pamangkin. Dahil sa'yo, nagkakagulo ngayon ang pamilya Su. Paano mo ito sasagutin? Kabanata 146, ang walang hiyang doktor. Sa pagtingin sa mga taong ito sa harapan niya, hindi maiwasan ni Chinyu na makaramdam ng kaunting galit. Mula nang siya ay umakyat sa stage ng Foundation Establishment, si Chinyu ay naging mas kalmado tungkol sa pagpatay ng mga tao. Gayunpaman, nangako si Chinyu kay Old Mr. Su na bibigyan sila ng paraan para makaalis, kaya huminga pa rin ng malalim si Chinyu at tiniis ito. Kung gayon ano ang gusto mo? Malamig na sabi ni Chinyu.
Gumuso si Suwo. Sa kakayahan ng anak ko, 100 million man lang siya. Paano ito, bigyan mo kami ng 100 milyon at aalis kami kaagad. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. 100 milyon. Naglakas loob ka talagang magtanong ng SPI, malamig na sabi ni Chinyu. Gumuso si Suwo. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Kung hindi mo ibibigay, hindi ako aalis ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, dumiretso si Suwo sa pintuan at umupo. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Suwo at hindi nagsalita ng kahit ano ng ilang sandali. Miyembro ka rin ba ng pamilyang Su? Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang sinabi ni Chinyu. Natigilan si Suwo at naiinip na sinabi, ano ang kinalaman nito sa iyo? Kailangan mo lang sumagot ng oo o hindi, malamig na sabi ni Chinyu. Saglit na hindi nagsalita si Suwo, at tumatakbo ang kanyang isip. Alam niya na si Chinyu at ang pamilyang Su ay walang magandang relasyon. Kung miyembro siya ng pamilyang Su, malamang na wala siyang mapapala ngayon. Sa pag-iisip nito, buong pagmamalaking sinabi ni Suwo, higit 10 taon na akong hindi nakabalik sa tahanan ng pamilyang Su. Sa mahigpit na pananalita, hindi ako miyembro ng pamilyang Su. Sige. Gumisi si Chinyu. Dahil hindi ka miyembro ng pamilyang Su, gumaan ang loob ko. Pagkatapos sabihin iyon, humakbang si Chinyu patungo kay Suwo. Agad na tuwang-tuwa si Suwo. Mukhang tama ang hula niya. Sa pag-iisip nito, agad na tumayo si Suwo mula sa lupa. 100 million lang naman. Hindi man lang ako humingi ng higit pa. At least ang bait mo. Nakangiting sabi ni Suwo. Si Suwen at ang iba pa ay bumulong, hindi ko inaasahan na ang batang ito ay talagang may 100 milyon. F6. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, ang mga mukha ni Suwen at ng iba pa ay namutla. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at binasag ang ulo ni Suwo. Pagkatapos, hinawakan ni Chinyu ang kanyang kwelyo at inihagi sa harap ni Suwen. Dahil hindi ka miyembro ng pamilyang Su, maaari kang pumunta sa Hle, mapang-uyam na sabi ni Chinyu. Parehong natigilan sina Suwen at Sun Yumei. Makalipas ang kalahating segundo, isang sigaw ang lumabas sa bibig ni Sun Yumei. Pagpatay. Nanginginig ang buong katawan ni Sun Yumei. Nanghina ang kanyang mga paa, at gusto niyang tumakbo, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Nanginginig din ang mga labi ni Suwen, at sa sobrang takot ay naiihi niya ang kanyang pantalon. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Suwen at sinabing, kung ayaw mong mamatay, mas mabuting huwag mo na akong guluhin. Si Suwen ay natakot na sa kamatayan, kaya paano siya mangangahas na magsalita pabalik. Hinailan niya si Sun Yumei palayo at nagpumiglas na pumasok sa sasakyan. Pagsakay na pagkasakay nila sa sasakyan ay mabilis na tumakbo ang dalawa. Sa pagtingin sa kanilang papaalis na sasakyan, huminga ng malalim si Chinyu. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang tipak ng espiritual na apoy ang dumapo sa katawan ni Suwo. Wala pang 1 minuto, malinis na nasunog ang katawan ni Suwo. Pagka-uwi, nagpalit si Chinyu ng kanyang damit at naghanda na pumunta sa bodega upang maghanap ng ilang halamang gamot upang maging pamilyar sa alchemy. Gayunpaman, pagdating niya sa bodega, nakita ni Chinyu na walang laman ang bodega. Wala nang mga halamang gamot. Kumunat ang noo ni Chinyu. Gusto niyang tawagan si Leihu, ngunit sa pag-iisip, dahil wala siyang magawa, maaari na rin siyang lumabas para mamasyal. Kaya, sumakay si Chinyu sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa Chinese Medicine Hospital. Sa lalong madaling panahon, dumating si Chinyu sa pasukan ng Chinese Medicine Hospital. Ngayon, lalo na maraming tao sa pasukan ng Chinese Medicine Hospital. Mayroong kahit isang malaking karatula na nakasabit sa pasukan na may linya ng mga salita na malinaw na nakasulat dito, Chinese Medicine Genius ng Provincial Capital, si Zhou Tong, na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Yan yun ang Chinese medicine. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. No wonder maraming tao ngayon. Pagkatapos ay parada ni Chinyu ang sasakyan, naglakad siya papunta sa ospital. Nakita niya ang mahabang pila sa bulwagan ng ospital. Nakaupo sa harap niya ang isang matandang nasa edad 60s.
Ang matandang ito ay mukhang isang pantas, ngunit may pagmamataas sa kanyang mga mata. Ang taong ito ay dapat na si Jotong. Tumingin si Chinyu at bumulong sa mahinang boses. Dahil isa siyang Chinese medicine genius, tiyak na dadalo siya sa Chinese Medicine Conference na ito. Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Chinyu na pumila para makita ang kakayahan ng Chinese medicine genius. Kaya, tumayo si Chinyu sa likuran at tahimik na naghintay. Napakahaba ng pila dahil maraming tao ang dumating matapos marinig ang balita. Sa kanila, may mga talagang kailangan na magpatingin sa doktor, at mayroon ding mga pumunta para makiisa sa kasiyahan. Isang babaeng may hawak na bata ang nakatayo sa harap ni Chinyu. Ang babaeng ito ay bihis na bihis, at isang tingin lang ay sapat na para sabihin na siya ay mula sa isang mahirap na pamilya. Pagkalipas ng 2 oras, sa wakas ay palapit na ng palapit si Chinyu kay Jotong. Ang magsasaka sa kanyang harapan ay nagmamadaling binuhat ang bata at naglakad pasulong. Sabi niya nang may pag-aalala, Doktor. Dr. Joe, pakisuyong tingnan ang aking anak. Hindi pa rin humuupa ang lagnat niya. Siya ay umiinom ng maraming gamot, ngunit hindi ito gumagana. Tinulyapan ni Jotong ang magsasaka, ngunit walang sinabi. Sa halip, pumikit siya. Agad na natigilan ang asawa ng magsasaka, at nagmamadaling sinabi, Dr. Joe, maaari mo bang suriin ang bata? Wala pa ring sinabi si Jotong. Ipinatong lang niya ang kamay niya sa mesa. Baka sa mukha ng asawa ng magsasaka ang pagtataka. Pansamantalang tanong niya, Doktor. Dr. Joe. Sa oras na ito, ang isang binata sa tabi ni Jotong ay naiinip na nagsabi, ano ang sinisigawan mo? Bakit ang insensitive mo? Bakit ka dumating na walang dala? Awkward na sinabi ng magsasaka, hindi ba't ang sabi ay libreng konsultasyon sa karatula? Libreng konsultasyon. Hindi mo ba alam na dapat kang magdala ng isang bagay upang ipakita ang paggalang kay Dr. Joe? Naiinip na sabi ng binata. Howdy man stupid. No wonder mahirap ka. Ungol ng binata sa mahinang boses. Agad na nataranta ang magsasaka. Hinalungkat niya ang lahat ng kanyang bulsa at nakakuha ng higit sa 100 yuan. Doktor. Dr. Joe, ito na lang ang pera ko, nanginginig ang mga kamay ng asawa ng magsasaka habang nag-aabot ng 100 yuan. Ay, ito ay mga itlog na dala ko mula sa aking bayan. Ibibigay ko ito kay Dr. Joe, ang asawa ng magsasaka ay nagmamadaling dinampot ang isang basket ng mga itlog sa lupa. Tinulyapan ito ni Jotong at hindi maiwasang mapangiti, sa tingin mo ba ay pulubi ako? Dahil doon, ang basket ng mga itlog ay natamba sa lupa. Si Chinyu, na nakatayo sa likuran, ay agad na nagpakita ng malamig na ekspresyon. Si Jotong ay talagang mapagpanggap. Dahil gusto niya ng pera, bakit niya sinabi na magbibigay siya ng libreng konsultasyon? Hoy hey, tumabi ka. Sa sandaling ito, isang lalaking may gintong tanikala ang lumapit at walang pakundangan na sumiksik sa harapan. Sir, ito po. Nauna po ako, sabi ng magsasaka sa mahinang boses. Pinandilatan ng lalaking may mga gintong tanikala ang magsasaka at nagalit, paano kung mauna ka? Puputulan ko na ang linya. Kahit hindi ka kontento, sipsipin mo. Pagkatapos sabihin ito, ang lalaking may gintong tanikala ay naglabas ng isang jade pendant mula sa kanyang bulsa at isinilid ito sa mga kamay ni Jotong. Dr. Joe, maaari mo ba akong tulungang tingnan? Ang lalaking may mga gintong tanikala ay kumandat at sinabi. Tahimik na tinanggap ni Jotong ang jade pendant, at ang kanyang ugali ay agad na nagbago ng husto. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Magiliw na tanong ni Jotong. Ang lalaking may gintong tanikala ay ngumiti at nagsabi, medyo matagal na ngayon. Pwede mo ba akong tulungang tingnan? Tumawa si Jotong at sinabing, walang problema. Kabanata 147, gusto mo ba ng sampal? Nang makita niya ang ugali ni Jotong, bumangon ang galit ni Chinyu mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi kayang sakta ng magsasaka ang 2 taong ito. Nakatingin lamang siya sa bata sa kanyang mga bisig at tahimik na umiiyak. Naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Humakbang siya pasulong at tumayo sa harap ng lalaking may mga gintong tanikala.
Pagkatapos, tumingin siya kay Jotong at sinabing, Dr. Joe, mayroon akong mas magandang kayamanan dito. Pwede bang hayaan mo muna ako? Sino ka? Hindi ka ba marunong pumila? Galit na sabi ng lalaking may mga gintong tanikala. Tinulyapan siya ni Chinyu at nakangising sinabi, nakapila ka ba? Hindi ako nagbibigay ng *** tungkol dyan. Umalis ka sa dinadaanan ko. Pagkatapos sabihin iyon, inabot ng lalaking may gintong tanikala at hinawakan ang balikat ni Chinyu para hilahin si Chinyu sa gilid. Gayunpaman, sinubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit hindi niya magawang ilipat si Chinyu. Okay. Maghintay ka. Itinuro ng lalaking may gintong tanikala ang ilong ni Chinyu at pinagalitan. Naglakas loob ka bang guluhin ako sa Jiangcheng? Papatayin kita. Naglakad sa gilid ang lalaking may mga gintong tanikala at kinuha ang kanyang telepono para tumawag. Si Chinyu ay hindi mapakali sa kanya. Sa halip, tumingin siya kay Jotong at nginisyan. Dr. Joe? Pwede ba? Walang pakialam na ngumiti si Dr. Joe at sinabing, syempre kaya mo, ngunit kailangan mo munang ipakita sa akin kung anong uri ng kayamanan ito. Kung talagang sapat na ang halaga nito, natural na ituturing muna kita. Tumango si Chinyu. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, ito na. Sumimangot si Jotong at medyo nalilito, ano ang ibig mong sabihin? Malinaw na wala kang anumang bagay sa iyong kamay. Hindi. Nasa kamay ko. Hindi mo ba nakikita? Tanong ni Chinyu. Sumimangot si Jotong at medyo hindi nasisiyahang sinabi, malinaw na wala kang anumang bagay sa iyong kamay. Inaasar mo ba ako? Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at nginisyan. Hindi ba? Pagkatapos sabihin iyon, sinampal siya ni Chinyu sa mukha. Agad na lumipad si Jotong mula sa upuan. Gusto mo ng sampal? Gumisi si Chinyu. Agad na nagalit si Jotong. Pumangon siya mula sa lupa at itinuro ang ilong ni Chinyu habang pinapagalitan, naglakas loob ka bang saktan ako? Baliw ka ba? Nagbulungan din ang mga tao, naglakas loob siyang saktan si Dr. Joe. Ano ang background nitong binata? Oo, kung nasaktan niya si Dr. Joe, gagamutin ba tayo ni Dr. Joe? Ang mga kabataan ay impulsive. Nang marinig ni Chinyu ang mga bulungan ng mga tao, hindi mapigilan ni Chinyu na malungkot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mga taong ito ay nagmamalasakit lamang sa mga benepisyo sa harap nila. Kung hindi nangyari sa kanila ang pag-uusig, hindi sila tatayo o lalaban. Ito ay tiyak na dahil sa kadahilanang ito na ang mga mapang api ay walang pigil. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Jotong at sinabing, sa tingin mo ba ay kwalipikado kang mag-claim na ikaw ay isang Chinese medicine genius? Mayroon ka bang kabaitan na dapat taglayin ng isang doktor? Ang bata sa mga bisig ng babaeng ito ay may mataas na lagnat, ngunit hindi mo siya ginagamot. At ang lalaking iyon na may mga gininto ang tanikala ay kulang lang ng sapat na oras, ngunit gusto mo siyang pretuhin. Maaari ka bang ituring na isang doktor? Tinatawag ng isang katulad mo ang iyong sarili na isang Chinese medicine genius. Anong biro? Ang mga salitang ito ay nagpapula sa mukha ni Jotong. Gayunpaman, hindi niya isinasapuso ang mga salita ni Chinyu. Sa halip, itinuro niya si Chinyu at sinabing, ito ang paraan ng lipunan. Hindi mo ba naiintindihan? Wala kang pera, pero gusto mong gawin ng mga tao ang mga bagay para sa iyo. Ang mahina lang ang sumusunod sa masasamang tuntunin, malamig na sabi ni Chinyu. Hahaha. Hindi napigilan ni Jotong ang tumawa. Tinamaan mo ako. Naisip mo na ba ang kahihinatnan? Malakas na tanong ni Jotong. Gumisi si Chinyu. Kung pumatay ka ng uod, iisipin mo ba ang mga kahihinatnan? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jotong. Tinuro niya si Chinyu at nagmura, naglakas loob ka bang tawagin akong uod? Alam mo ba kung anong klaseng status meron ako? Alam mo ba kung gaano karaming matataas na opisyal at maharlika ang may utang sa akin? None of my business. Gumisi si Chinyu. Nagbago ang ekspresyon ni Jotong. Sa oras na ito, bigla siyang tumingin sa pintuan at sinabing may kaaya-ayang sorpresa, anak, dumating na ang iyong kabayaran. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang malaking grupo ng mga may tato na matipunong lalaki na papalapit sa pinto.
Ang mga malalakas na lalaking ito ay pawang mabangis at burlesque. Anak, naglakas loob kang pumutol sa harapan ko at naglakas loob pang saktan si Dr. Joe. People, ayan kita ngayon. Mayabang na sabi ng lalaking may mga gintong tanikala. Hindi man lang naisip ni Chinyu na sulit na gumawa ng hakbang sa gayong walang tao. Nilabas niya ang phone niya at agad na tinawagan si Leiho. Pumunta sa Chinese Medical Hospital ng Jiangcheng at magsama ng mga tao. Ang mga salita ni Chinyu ay maikli at maigsi. Pagkasabi niya nun ay ibinabanan niya ang phone. Sa kabilang dulo, hindi naiintindihan ni Leiho ang sitwasyon. Gayunpaman, si Chinyu ang kanyang financial backer. Hindi siya nang ahas na sumalungat sa kagustuhan ni Chinyu. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Leiho kay Lance, pumunta ka at tawagan ang lahat ng iyong mga kaibigan. Pumunta agad sa Chinese Medical Hospital. Sinabi niya, oo, Mr. Hu. Tumango si Lance. Sa ospital, itinuro ng lalaking may gintong tanikala si Chinyu at nagmura, anak, hindi pa huli ang lahat para humingi ka ng tawad sa akin ngayon. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, wala ka lang. Hindi ka katumbas ng oras ko. Maghintay lang. May darating at makikipag-ayos sa iyo mamaya. F-sick ka. Sino ang sinusubukan mong takutin? Isa ka lang walang tao. Sino ka sa tingin mo? Nagmura ang lalaking may mga gintong tanikala. Si Jotong, na hindi kalayuan, ay umupo din at uminom ng tsaa. Mukhang inaabangan niya ang drama. Salamat sa iyong kabaitan, ngunit, dapat kang umalis kaagad. Huwag mong hayaang may mangyari sa iyo dahil sa akin, nag-aalalang sabi ng babaeng magsasaka sa tabi niya. Napangiti si Chinyu at umalma, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ako. Pagkatapos sabihin iyon, sinulyapan ni Chinyu ang batang babae sa kanyang mga bisig at sinabi, tutulungan kitang gamutin ang sakit ng iyong anak. Hehe, marunong ka talagang magyabang. Hindi mapigilan ni Jotong na mapangiti. Sino ka sa tingin mo? Kaya mo bang gamutin ang mga sakit ng mga tao? Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, kahit sino ako, mas mahusay ako kaysa sa isang kontrabida na katulad mo. Dr. Joe, ipaubaya sa akin ang bagay na ito. Sumigaw ang lalaking may mga gintong tanikala, na para bang kinikilala niya. Tumango si Jotong at walang pakialam na sinabi, basta tutulungan mo akong harapin ang batang ito, magagagamot ko ang iyong sakit ng 3 beses ng libre. Talaga. Salamat, Dr. Joe. Ang lalaking may gintong tanikala ay agad na tuwang-tuwa. Rumble. Sa sandaling ito, ang tunog ng mga makina ay biglang nagmula sa labas ng pinto. Nakita nila ang hindi mabilang na mga sasakyan na nagmamaneho patungo sa ospital. Hinaranggan ng mga sasakyang ito ang pasukan ng Chinese Medical Hospital. Pagkatapos, maraming matipunong lalaki ang tumalon mula sa mga sasakyan. Nang makita nila ang eksenang ito, namutla ang mukha ng lahat sa takot. Ang lalaking may gintong tanikala ay natigilan at bumulong, bakit nandito si Mr. Hu? Ginoo. Bakit ka nandito? Bagamat hindi mo ari ng lalaking may mga gintong tanikala, mabilis itong naglakad na may dalang sigarilyo sa kamay. Hindi man lang siya nilingan ni Leiho. Sa halip, sumugod siya kay Chinyu. Pinunasan niya ang pawis sa noo at sinabing, Mr. Chin, ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Kabanata 148, ako ang magiging doktor. Nang makita ang nerbiyos na saloobin ni Leiho, hindi naiwas ang mataranta ang karamihan. At ang ekspresyon ng lalaking nakakulong ginto ay nagbago ng husto. Sa mga taong katulad nila, si Leiho ay maalamat. Walang nang ahas na ay provoke siya. Kaya ang mga taong ito ay ipinatawag ng binatang iyon. Hindi nakakagulat na ang binatang ito ay naglakas loob na maging napakayabang. Mukhang malakas ang background niya. Masiglang nag-usap ang lahat at sabay-sabay na bumalik ng ilang hakbang. Sinulyapan ni Chinyu ang lalaking may gintong tanikala at sinabi, iiwan ko ang taong ito sa iyo. Mabilis na tumango si Leiho at sinabing, walang problema. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Leiho ang kanyang kamay, at ang lahat ay agad na nag-swarm ng pasulong. Ilang saglit lang, idiniin nila sa lupa ang lalaking may mga gintong tanikala. Ginoo. Hindi ko alam na lalaki pala siya. Ay.
I was wrong, sabi ng lalaking may gintong tanikala na may takot na ekspresyon. Nang marinig ito ni Lei-hu, agad siyang nagalit, isa sa aking mga tao. Siya si Ji Chin-yu. Kung maglakas loob kang maging walang galang, tiyak na hindi kita mapapatawad. Nang marinig nila ang pangalan ni Chin-yu, muling nagkaroon ng kaguluhan. So siya si Chin-yu. No wonder sobrang confident niya. Noon pa lang, tinalo ni Chin-yu ang pamilya Liu ng South City. Narinig ko na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay namumukod tangi din. Si Jotong, na nasa hindi kalayuan, ay pinaikit ang kanyang mga mata. Pinalaki niya si Chin-yu at nginisyan. Kaya ikaw si Chin-yu. Narinig ko na ang pangalan mo. Nabalitaan ko na galing sa iyo ang soul nourishment pill. Tinulyapan siya ni Chin-yu at sinabing, I'm very sorry, pero hindi ko pa narinig ang pangalan mo. Naging malamig ang ekspresyon ni Jotong. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, Chin-yu, kung saan, ikaw at ako ay mga tao rin sa parehong larangan. Bakit kailangan mo akong saktan para sa kapakanan ng isang magsasaka? Sa parehong larangan. Napangiti si Chin-yu. Ang taong sakam sa pera at yumuyurak sa mga taong may mababang katayuan habang humahalik sa mga taong may mataas na katayuan ay karapat-dapat na maging kapareho ko. Matigas na nagsalita si Chin-yu, dahilan para mamula si Jotong. Sinabi ni Jotong na may malamig na ekspresyon, Chin-yu, huwag kang masyadong maangas. Sooner or later, kakailanganin mo ako. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi ko nakakailanganin ang isang tulad mo sa buong buhay ko, malamig na sabi ni Chin-yu. Nang malapit nang magalit si Jotong, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasot at nakatali ang bumangga. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay walang iba kundi ang dean ng Chinese Medical Hospital. Tumakbo siya sa gitna ng dalawang tao sa takot at awkward na nagtanong, anong nangyayari? Agad na sumagot si Jotong at sinabing, Mr. Ding, naglakbay ako ng libu-libong milya mula sa kabisera ng probinsya hanggang sa Jiangcheng upang gamutin ang mga pasyente para sa iyo. Ganito ba ang pakikitungo mo sa akin? Nagmamadaling sinabi ni Mr. Ding, Dr. Joe, ay, mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Hindi pagkakaunawaan. Nagtaas ng kilay si Jotong. Itinuro niya si Chin-yu at pinagsabihan, naging mabait ako para magpagamot sa iyo ng mga pasyente, ngunit ang taong ito ay dumating para manggulo. Mr. Ding, anong uri ng mga hakbang sa seguridad ang mayroon ang ospital na ito? Tinulyapan ni Mr. Ding si Chin-yu at agad na nagreklamo sa loob. Si Chin-yu ay naging sikat kamakailan, kaya hindi kayang saktan ni Mr. Ding ang alinman sa 2 taong ito. Ginoo, Mr. Chin? Ano ba talaga ang nangyayari? Hinanda ni Mr. Ding ang sarili at nagtanong. Tinulyapan siya ni Chin-yu at sinabing, hindi ka ba natatakot na maapektuhan ang reputasyon ng iyong ospital sa pamamagitan ng pag-imbite sa ganitong uri ng tao na magbigay ng konsultasyon? Ginoo. Ding, narinig mo siya, tama. Kahit anong mangyari, senior niya ako, pero kinausap niya ako ng napakasungit. Malamig na bamaantong hininga si Jotong. Hinihiling ko na palayasin mo siya kaagad, kung hindi, kakanselahin ko ang mga konsultasyon ngayon. May banta ng pagbabanta ang tono ni Jotong. Nagpanik agad ang mga tao. Matagal na rin silang nakapila. Upang makita si Jotong, hindi mabilang na mga tao ang espesyal na humingi ng leave. Lalong nag-alala si Mr. Ding. Para maimbitahan si Jotong, gumastos siya ng malaking halaga. Kung aalis siya ngayon, mawawala ng saysay ang lahat ng pagsisikap niya. Si Jotong ay tumingin kay Chin-yu ng mapangasar at sinabing may panunuya, anak, wala ka bang pusong mabait? Pagkatapos ay magmadali at mawala. Kung hindi, ang mga taong ito ay walang mapupuntahan kahit na gusto nilang magpatingin sa doktor. Walang mapupuntahan. Nagtaas ng kilay si Chin-yu. Sa tingin mo ba ay big shot ka? Sa tingin mo ba maliban sa iyo, walang ibang makakagamot sa mga tao? Paulit-ulit nang inisyon ni Chin-yu. Gumisi si Jotong at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Hindi pinansin ni Chin-yu si Jotong. Sa halip, tumingin siya kay Ji Ding at sinabing, Mr. Ding, kung ayaw mo, handa akong kunin ang lugar ni Jotong.
Magbibigay ako ng libreng konsultasyon at magpapagamot ng mga pasyente ng libre. Haw. Sa sandaling matapos magsalita si Chinyu, hindi napigilan ni Jotong ang pagtawa. Chinyu? Sa palagay mo ba ay dahil lamang sa nabuo mo ang soul nourishment pill, nangangahulugan ito na ang iyong mga medikal na kasanayan ay hindi pangkaraniwan? Malakas na tanong ni Jotong. Ako, si Jotong, ay nagsimulang mag-aral ng medisina sa edad na 8 taong gulang, naging tanyag sa edad na 19, at pinagkadalubhasaan ang Chinese at Western medicine sa edad na 27. Ngayon, tinawag pa akong medical genius. Sino ka sa tingin mo? Ngumisi si Jotong. Medyo na-conflict din si Mr. Ding. Pagkatapos ng lahat, hindi siya pamilyar kay Chinyu. Bukod dito, si Chinyu talaga ay walang gaanong reputasyon sa medikal na mundo. Ginoo. Chin, ikaw ay may marangal na katayuan. How can you treat our patients? Mas mahinang sabi ng katabi niya. Tama iyan. Mr. Chin, bakit hindi ka muna umalis? Maaari tayong gumastos ng pera. Ginoo. Chin, alam namin na may mabuting hangarin ka, ngunit lahat ay humakbang para payuhan siya. Malinaw na hindi sila naniniwala sa mga kakayahan ni Chinyu. Tumingin si Chinyu kay G. Ting at sinabi, Mr. Ding, ano sa tingin mo? Sandaling nag-isip si Mr. Ding at naglakas loob na sabihin, Mr. Chin, alam kong sikat ang reputasyon mo. Kaya lang, narinig lang namin ang iyong mga kasanayang medikal at hindi pa namin nakita. I wonder kung maipapakita mo sila sa amin on the spot. Oo, Ginoong Chin. Hindi naman sa hindi kami naniniwala sa iyo, pero, ayaw naming makipagsapalaran, sabi ng katabi niya. Tumango si Chinyu. Tumingin siya sa katabi niyang magsasaka at magalang na sinabi, nangako lang ako na gagamutin ko ang sakit ng anak mo. Handa ka bang maniwala sa akin? Medyo magkasalungat ang ekspresyon ng magsasaka. Tiningnan niya ang umiiyak na bata sa kanyang mga bisig at pagkatapos ay kay Chinyu. Pagkatapos, nagngangalit siya at sinabing, Mr. Chin, naniniwala ako sa iyo dahil handa kang saktan si Jotong alang-alang sa isang magsasaka na tulad ko. Sige. Agad na naglakad si Chinyu sa harapan ng bata. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at inilagay sa noo ng dalaga. Kasunod nito, ang mga bakas ng espiritual na enerhiya ay dumaloy sa palad ni Chinyu at dumaloy patungo sa noo ng batang babae. Sa loob lamang ng 30 segundo, biglang tumigil ang pag-iyak ng batang babae. Natigilan ang magsasaka. Nagmamadali niyang itinaas ang kamay at inilagay sa noo ng batang babae. She exclaimed, talagang humuupa na ang lagnat, humuupa na talaga ang lagnat. Nagmamadaling pumunta si Mr. Ding at sinuri ang batang babae. Talagang humuupa na ang lagnat. Kulat na sabi ni Mr. Ding. Ginoo. Chin, maraming salamat. Nais ng magsasaka na yumuko kay Chinyu. Dahan daw ang iwinagayway ni Chinyu ang kanyang kamay, at isang banayad na puwersa ang nagpaangat sa magsasaka. Hindi ko nababalikan ang pangako ko. Hindi mo kailangang yumuko sa akin, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Kabanata 149, Pagpaparehistro. Agad na nagkagulo ang mga tao. Sa pag-abot pa lang ng kamay ay napagaling na niya ang sakit ng bata. Anong uri ng kasanayang medikal ito? Kalmadong inilagay ni Chinyu ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Ito ang kanyang galing sa foundation establishment stage. Ang mga karaniwang sakit ay maaaring gumaling sa pamamagitan lamang ng espiritual na enerhiya. Si Mr. Ding, na nasa gilid, ay mabilis na naglakad papunta sa gilid ni Chinyu. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Mr. Chin, salamat sa tulong mo. Pagkatapos sabihin ito, nilinggan ni Mr. Ding si Jotong at sinabing, Dr. Joe, malinaw kong nakita ang iyong ginawa sa pamamagitan ng mga surveillance camera. Binigyan kita ng isang halaga ng pera para imbitahan kang magbigay ng libreng konsultasyon, ngunit hindi ko inaasahan na tatanggap ka ng suhol ng pribado, kaya't pasensya na, sabi ni Mr. Ding sa hindi alipin o pagmamalabas na paraan. Medyo nagpapasalamat si Chinyu sa pag-uugali ni Mr. Ding at hindi napigil ang tumango ng bahagya. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Jotong. Tumingin siya kay Mr. Ding at sinabing, Mr. Ding,
Sana hindi ka magsisi. Siyempre hindi ako magsisisi, walang pakialam na sabi ni Mr. Ding. Jotong, maaari kang mawala ngayon, malamig na saway ni Chinyu. Ang ekspresyon ni Jotong ay labis na hindi nasisiyahan. Napatingin siya sa dalawang tao sa tabi niya. Naintindihan naman agad ng dalawang tao. Nagkatinginan sila at biglang binato ng suntok si Chinyu. Naunawaan na ni Chinyu na ang dalawang ito ay inner strength master, kaya handa na siya. Kalmadong itinaas ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinalubong sila ng direkta. Sa malutong na tunog, ang dalawang ito ay pinalipad. Ang mga buto sa kanilang mga kamay ay nabali, at sila ay nasa matinding sakit. Talagang naglakas loob ka bang i-provoke ako? Malamig na sabi ni Chinyu. Tumayo silang dalawa mula sa lupa at tumabi kay Jotong nang walang lakas ng loob na magsalita. Chinyu, babayaran mo ang iyong mga aksyon. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang sikat na doktor, malamig na sabi ni Jotong. Gumisi si Chinyu. Gaano man kahusay ang iyong mga kasanayan sa medikal, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit kung wala kang medikal na etika. Hahaha. Hindi napigilan ni Jotong ang tumawa ng malakas. Ang aking kakayahan sa medisina ay isang paraan lamang para makilala ko ang matataas na opisyal at maharlika. Ikaw naman, gusto kong makita kung hanggang saan ka kaya ng kabaitan mo. Mabangis na sabi ni Jotong. Pagkasabi nito, tumalikod si Jotong at umalis. Mabilis na nagpalakpakan ang mga tao. Hindi mabilang na tao ang pumupuri kay Chinyu. At tinupad din ni Chinyu ang kanyang pangako. Agad siyang umupo sa upuan ni Jotong at nagsimulang pretuhin ang lahat. Sa buong araw, hanggang alas 9 lang ng gabi ay unti-unting tumahimik ang ospital. Iniunat ni Chinyu ang kanyang katawan at nakaramdam ng sobrang pagod. Ang napakalaking pagkonsumo ng espiritual na enerhiya ay isang bagay na kahit si Chinyu ay hindi kayang tiisin. Ginoo, Chin, talagang pinaghirapan kita. Nagdala si Mr. Ding ng isang tasa ng tubig para kay Chinyu at magalang na sinabi. Napangiti si Chinyu at sinabi, Mr. Ding, hindi mo kailangang maging magalang. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Bagamat iyon ang nangyari, ang pagkilos ni Chinyu ay nagdulot ng malaking benepisyo sa Chinese Medical Hospital. Ginoo, Chin, kung payag ka, gusto kitang kunin bilang isang espesyal na doktor. Ano sa tingin mo? Biglang sabi ni Mr. Ding. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu at medyo nalilito, espesyal na doktor. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay magiging isang nominal na doktor ka. Bibigyan kita ng sweldo bawat buwan, at pangalawa lang sa akin ang posisyon mo. Minsan ka lang pumunta, mabilis na sabi ni Mr. Ding. Napaisip ito sandali ni Chinyu. Ito ay isang magandang alok. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Chinyu, kalimutan ang tungkol sa sweldo. Paano ito? Kailangan mo lang magpadala sa akin ng isang batch ng mga halamang gamot bawat buwan. Ayos lang ba? Agad na tuwang-tuwa si Ginoong Ding. Nagmamadali siyang tumango at sinabing, walang problema. Ang aming Chinese Medical Hospital ay kulang sa lahat maliban sa mga halamang gamot. Okay, kung gayon, guguluhin kita. Tumango si Chinyu at saka tumalikod para umalis. Pag-uwi niya, pasado alas 10 na ng gabi. Nilaybot ni Chinyu ang bahay, ngunit hindi pa rin niya nahanap si Yao Qing. Weird. Saan nagpunta ang batang ito? Pulong ni Chinyu. 2 buong araw na hindi umuuwi si Yao Qing, at hindi siya makontak ng kanyang telepono. Medyo nag-alala ito kay Chinyu. Sa kabutihang palad, si Yao Qing ay isa ring inner strength master, kaya malamang na hindi siya makakatagpo ng anumang malalaking problema. Sa makatuwid, hindi masyadong inisip ito ni Chinyu. Natulog siya hanggang madaling araw. Kinaumagahan, hiniling ni Mr. Ding na may magpadala ng isang batch ng mga halamang gamot. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Chinyu ang halos lahat ng kanyang oras sa pagpino ng mga halamang gamot. Di man, mahirap talagang kontrolin ang espiritual na apoy. Tiningnan ni Chinyu ang mga nasusunog na halamang gamot sa kanyang harapan at hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Sa nakalipas na ilang araw, sinubukan ni Chinyu ang hindi mabilang na beses, ngunit palagi niyang hindi nakontrol ang apoy ng maayos.
Kung siya ay medyo pabaya, ang mga halamang gamot ay masusunog hanggang sa abo. Gayunpaman, walang shortcut dito. Maaari lamang siyang umasa sa oras upang mapabuti ang kanyang karanasan. Lumipas ang 5 araw sa isang kisap mata. 2 araw na lang ang natitira bago ang Chinese Medicine Conference. Maagang umaga, dumating si Mr. Yang sa pintuan ni Qin Yu. Tumayo siya sa harap ni Qin Yu at magalang na sinabi, Mr. Qin, inayos ko na ang trabaho sa pabrika. Sa tingin mo ba dapat na tayong umalis? Nagulat na sabi ni Qin Yu, ngayong maaga. Pilit na ngumiti si Mr. Yang at sinabing, kailangan pa nating magparehistro ng maaga at dumaan sa mga nauugnay na pamamaraan. Saglit na nag-isip si Qin Yu at sinabing, sige, mangyaring maghintay sandali. Mag-iimpake na ako. Makalipas ang kalahating oras, nagdala si Qin Yu ng ilang personal na gamit at umalis papuntang provincial capital kasama si Mr. Yang. Ang Chinese medicine ay humina sa paglipas ng mga taon. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang impluwensya ng Chinese medicine ay hindi maihahambing sa modernong medisina. Siyempre, walang maaaring sisihin para dito. Ang pangunahing dahilan ay napakaraming manloloko ang gumagamit ng tradisyonal na gamot na Tsino bilang panlilinlang sa mga tao, kaya wala nang gustong maniwala sa tradisyonal na gamot na Tsino. Matapos ang mahabang oras sa pagmamaneho, nakarating na rin sila sa kapitolyo ng probinsya. Ito ang pangalawang beses na dumating si Qin Yu sa kabisera ng probinsya, kaya pamilyar si Qin Yu sa lugar. Tinala ni Ji Yang si Qin Yu hanggang sa venue ng tradisyonal na Chinese Medicine Conference. Ito ang venue ng Chinese Medicine Conference, sabi ni Mr. Yang habang itinuro ang malaking stadium sa harap niya. Tumango si Qin Yu at sinabing, mukhang hindi gaanong tao. Pilit na ngumiti si Mr. Yang at sinabing, sa isang normal na lungsod, may hindi hihigit sa 2 o 3 tao ang kalahok sa kompetisyon. Sa Jiangcheng, sa napakaraming taon, ako lang ang nakilahok. Hindi napigilan ni Qin Yu na mapabuntong hininga. Hindi naging madali para kay Mr. Yang na manatiling nakatuon sa napakaraming taon. Pumasok na tayo at magparehistro. Naisumat ko na ang kaugnay na impormasyon, sabi ni Ji Yang. Tumango si Qin Yu at sumunod kay Mr. Yang sa venue. Ang lugar ng pagpaparehistro ay isang malaking opisina. Napakaganda ng interior decoration, at ang namamahala sa pagsusuri ay ang Chinese Medicine Association ng kabisera ng probinsya. Tinundan ni Qin Yu si Mr. Yang sa opisina. Nakita niya ang 4 hanggang 5 matandang lalaki na nagpa-sign up sa opisina. Nang makita nila si Mr. Yang, tinukso nila ito, Mr. Yang, nandito ka para mag-sign up ulit. 13th time mo na sigurong sumali sa competition, di ba? Sa pagkakataong ito, magsikap ka. Huwag kang maging huli. Tama iyan. Taon-taon kang natatalo, pero hindi ka pa rin sumusuko. Talagang hinahangaan ko ang iyong sigasig sa kabila ng paulit-ulit na pagkabigo. Kabanata 150, ako ay garantisado ng spot sa finals. Si Mr. Yang ay hindi nakaramdam ng awkward sa harap ng pangungutya ng lahat. Magalang lang niyang sinabi, I'm not participating this time. Si Mr. Qin ang kasali. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Mr. Yang kay Qin Yu. Hindi napigilan ng grupo ng matatandang lalaki ang tumawa nang makita nila ito. Ginoo Yang, wala na bang ibang tao sa Jiangcheng? Nakahanap ka ng isang maliit na bata na lalahok. Tama iyan. Ang alchemy ay tungkol sa karanasan. Ano ang magagawa ng batang tulad niya? Medyo awkward ang ekspresyon ni Mr. Yang, pero hindi siya umimik. Halatang sanay na siya sa pangungutya ng lahat. Ginoo Yang, okay lang. Ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat na banggitin. Ngumiti si Qin Yu at inaliw siya. Hindi man malakas ang boses niya, umabot pa rin ito sa tenga ng lahat. Ang grupong ito ng matatandang lalaki ay agad na nagalit, brat, kami ang iyong mga matatanda. How dare you talk to your elders like this? Sumulyap si Qin Yu sa kanila, pagkatapos ay sinabing walang pakialam, palaging may mga taong gustong gamitin ang kanilang edad para mangapi ang iba. Ang ibig sabihin ba ng pagiging matanda ay palagi kang tama? Ang pagiging matanda ba ay nagbibigay sa iyo ng karapatang magbulalas ng katarantiduhan?
Kung may moral ka, nirerespeto kita. Kung wala kang moralidad, pasensya na, pero wala ka sa paningin ko. Ang mga salitang ito ay nagpapula sa lahat. Mula sa iyong mga salita, alam kong wala kang anumang tunay na kakayahan. May malamig na sumangot. Ngumisi si Chinyu at sinabing, matandang umutot, bumalik sa iyo. Ikaw. Ang iilan sa kanila ay galit na ang kanilang mga ekspresyon ay namumula, ngunit wala silang masabi. Huwag mong ibaba ang iyong sarili sa kanilang antas, sabi ni Mr. Yang kay Chinyu sa mahinang boses. Bagamat iyon ang nangyari, halatang lubos na nasisiyahan si Mr. Yang. Siya ay kinutya ng mga taong ito sa loob ng maraming taon. Ngayong natulungan siya ni Chinyu na lumaban, paanong hindi magiging masaya si Mr. Yang? Pagkatapos, dinala ni G. Yang si Chinyu upang humanap ng mauupuan at hintayin ang pagdating ng mga tao mula sa Chinese Medical Association. Tumingin si Chinyu sa paligid at hindi maiwasang mapasimangot. Ang lugar na ito ay karaniwang desyerto, ngunit ang mga dekorasyon ay lubhang maluho. Dahil dito, medyo naghinala si Chinyu. May kaugnayan ba ang pagbaba ng Chinese medicine sa mga taong ito? Ang mga taong ito ay narito upang magkamal ng pera. Kumita lang sila. Paano sila mag-aalaga sa anumang bagay? Tila napansin ni Mr. Yang ang pagdududa ni Chinyu at sinabi niya sa gilid. Bahagyang tumango si Chinyu at hindi maiwasang mapabuntong hininga sa loob. Ang pagkasira ng moralidad ng mundo ay lumalala araw-araw. Ang grupo ng mga tao ay naghintay ng 2 buong oras, ngunit ang mga tao mula sa Chinese Medical Association ay hindi pa rin lumitaw. Tumingin si Chinyu sa kanyang relo. 4:00 na ng hapon. Diba sabi nila, 2:00 daw ang start ng registration time. 2 oras na silang late, ungol ni Chinyu. Pilit na ngumiti si Mr. Yang at sinabing, masanay ka na. Napakayabang ng mga taong ito. Habang nagsasalita siya ay bumukas ang pinto. Pagkatapos, isang binata ang pumasok mula sa labas. Nakalanghap siya ng alak at hindi natutuloy ang paglalakad. Halatang-halata na masyado siyang nainom. Nang makita nila ang binatang ito, nagmamadaling tumayo at yumuko ang ilang matatanda. Ginoo. Zong, nandito ka na. Hindi sila pinansin ng binata na tinawag na Mr. Zong. Pumunta siya sa sofa at umupo. Tapos, medyo inis na sabi niya, nasa table yung form. Kunin ninyo ito at kayo mismo ang magpuno. Okay, Mr. Zong. Ang ilang matatandang lalaki ay sabik na kinuha ang form at sinimulang punan ito. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Si G. Zong ay hindi pa kasing edad ni Chinyu, ngunit ang mga matatandang ito ay puno ng paggalang sa kanya. Wala silang pakialam sa edad niya. Ang ganyang double standards. Kunin din natin ang form, sabi ni Mr. Yang kay Chinyu. Tumango si Chinyu. Ang kanyang orihinal na intensyon ay upang makakuha ng 100 taong gulang na damo, kaya siya ay tamad na makipagtalo sa mga taong ito. Pagkatapos kunin ang form, mabilis na pinunan ni Chinyu ang kanyang impormasyon at inilagay ito sa mesa. Sapat na ba ito? Tanong ni Chinyu kay G. Yang. Tumango si Mr. Yang at sinabing, oo, alis na tayo. Tumango si Chinyu at tumalikod para umalis. Saktong pagdating niya sa pinto ay bumukas ang pinto. Pagkatapos, nakita niya si Jotong na nakatayo sa labas ng pinto. Nang makita niya si Jotong, natigilan si Chinyu. Nanatili si Jotong sa kinaroroonan niya habang sinusukat niya si Chinyu at Ninishan. Anong ginagawa mo dito? Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, ngunit bago pa siya makasagot, biglang naintindihan ni Jotong. Alam ko, nandito ka para lumahok sa Chinese Medicine Conference, tama ba? Ginoo. Joe, kilala mo ba si Chinyu? Tanong ni Mr. Y sa gilid. Gumisi si Jotong. Kilala ko siya. Hindi ko lang siya kilala, pero nakausap ko na siya dati. Bahagyang sumimangot si Chinyu at may masamang pakiramdam. Gaya ng inaasahan, pumunta si Jotong sa mesa, kinuha ang application form ni Chinyu, at sinilip ito. Pagkatapos, pinunit niya ang anyo at inihagis sa lupa. Paumanhin, ngunit hindi ka kwalipikadong lumahok sa Chinese Medicine Conference, walang pakialam na sabi ni Jotong.
Sa sandaling sinabi niya iyon, si Mr. Yang ay agad na nabalisa. Mabilis siyang naglakad pasulong at nag-aalalang sinabi, Mr. Joe, bakit hindi kwalipikadong lumahok si Chinyu? Nagsumite ako ng kanyang impormasyon noon, at lahat ay nasiyahan sa kanyang mga kwalifikasyon. Humigop ng tsaa si Jotong at walang pakialam na sinabi, hindi ito sa anumang dahilan. Dahil lang sa nasaktan niya ako. Ang kanyang walang hiya-hiyang saloobin ay medyo nabigla kay Chinyu. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mr. Yang, at natarante siyang nakatayo doon. Naglakad si Jotong sa harap ni Chinyu at ninisyan. Chinyu, naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo? Maya-maya, kailangan mong magmakaawa sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, inilagay ni Jotong ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at buong pagmamalaki na sinabi, kung nagmamakaawa ka sa akin, baka maawa ako at hayaan kang lumahok sa Chinese Medical Conference. Nagmamakaawa ka. Nagtaas ng kilay si Chinyu. Sino ka sa tingin mo? Ang ekspresyon ni Jotong ay hindi maiwasang magbago. Gumisi siya. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sa kasong iyon, maaari kang mawala. Hindi ka namin tinatanggap sa Chinese Medical Conference. Sunod-sunod ding sumigaw ang ilang matatandang lalaki, serves him right. Ang ganitong uri ng tao ay hindi dapat payagang sumali. Pilasan mo at sumigaw, little bastard. Sa pagharap sa mga sumpa ng lahat, si Chinyu ay nanatiling tahimik. Si Mr. Yang ay labis na nababalisa. Nagmamadali siyang naglakad sa harap ni Jotong at sinabing may nagmamakaawang tono, Mr. Joe, ano ba talaga ang nangyayari? Bata pa si Chinyu. Huwag mong ibaba ang iyong sarili sa kanyang antas. Hehe, basta willing siyang magmakaawa sa akin, I can consider it. Kaya lang hindi siya payag. Gumisi si Jotong. Si Mr. Yang ay labis na nababalisa. Naglakad siya pabalik sa gilid ni Chinyu at bumulong, wala tayong pagpipilian kundi gawin ang hinihiling nila. Chinyu? Bakit hindi ka humingi ng tawad sa kanya? Mag-sorry sa kanya. Bakit ako hihingi ng tawad sa isang she***feed? Gumisi si Chinyu. Narinig mo siya, tama. Gumisi si Jotong. Pilasan mo at mawala ka. Gumuso si Chinyu at tumalikod para umalis. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Chinyu. Kinuha niya ang telepono at nakitang si Eugene ang tumatawag. Kinuha ni Chinyu ang telepono at sinabing, Mr. Yu, anong meron? Sa kabilang dulo, sinabi ni Eugene na may kaunting pananabik, Mr. Chin, naaalala mo pa ba ang sinabi ng Deputy Chief noong nakaraan? Sinabi niya na maaari kanyang makuha ng pwesto para ipadala ka sa finals. Ngayon, naibigay na sa iyo ang pwesto. Nasaan ka? Ipapadala ko sa iyo. Nang marinig niya ito, agad nang umiti si Chinyu. Sinabi niya kay Eugene ang address at saka ibinaba ang telepono. Malamig na tiningnan ni Jotong si Chinyu at sinabing, bakit? Pinag-isipan mo na ba? Umiling si Chinyu at sinabing may walang pakialam ng ngiti, pasensya na, hindi ko na kailangan pang tanungin ka, dahil garantisadong pwesto ako sa finals.